Kung patuloy mong ine-neglect ito mga tinatawag na makalangit na gawain katulad ng pag-attend sa mga church activities, pananalangin, pagbabasa ng Bible, devotion, pagpupuri sa Panginoon, hindi malayo na maranasan mo yung tinatawag na spiritual dryness. Kaya to overcome this spiritual dryness, you need these three things. Number one, keep on praying. Kamusta ang iyong pananalangin? Kamusta ang buhay pananalangin? Pangalawa, continue your devotion. Dahil sa pamamagitan nito, nandoon yung time na nakakapagbasa tayo ng salita ng Panginoon. Nakakapagpuri tayo sa ating Panginoon. At doon sa mga bagay na ginagawa natin iyon, ang Diyos ay nangungusap pabalik sa atin at itinuturo sa atin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. And number three, be sensitive to the voice, to the works of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang magre-remind sa atin na ito yung dapat mong gawin. Kapatid sa Panginoon, uulitin ko po, kapag hinayaan natin itong mga bagay na ito na dapat na ginagawa natin para maging healthy yung ating buhay pananampalataya, darating at darating ang time, mawawala yung love mo sa Panginoon. Hindi ka na-attend ng church. Hindi mo na mas naisip pa na makita yung mga dating ka-churchmate mo na madalas na dati kinakausap mo, madalas nakakasama mo sa mga church activities. At mamamatay yung pagmamahal mo sa Panginoon. Naway magsilbing paalala ito at encouragement sa bawat mga Kristiyano na nakakaranas ng tinatawag na spiritual dryness. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoon. Maraming salamat. God bless.